Basta sinasabi ko sa inyo, hindi tama yung ginagawa nyo. Anong ginagawa mo sa loob ng pamamahay ko? Alam kong pakay nyo. Alis na! Ang kay Pedro ay kay Pedro. Ngunit ang kay Juan ay kay Pedro pa rin. Nakakalungkot. Pero isa itong realidad na kinakaharap ng ating mga magsasaka o magbubukid hanggang sa ngayon. Maraming mga sakim na patuloy sa pangangamkam ng mga lupang hindi kanila. Pinapalayas ang mga pobreng may-ari ng maliliit na lupa para lamang sa pansariling interes. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay namamayagpag ang mga ganitong halangang kaluluwa. Minsan kasi, nakakatagpo sila ng mga tao o nilalang na hindi nila dapat ginagambala. Sa episode natin ngayon, ating tunghayan kung ano ang nangyari sa pamilya ng ating sender na si Cindy. Alamin natin kung paano napahamak ang kanilang buong pamilya dahil lamang sa kasakiman ng kanyang ama. Welcome sa Kwentong Takip Silim. At naririto ang kwento natin para sa araw na ito. Hello, Miss Anne. Itago niyo na lang ako sa pangalang Cindy. Babaguhin ko na lang din po ang lahat ng mga pangalan ng sangkot sa mga nangyari. Dito po ako nakatira ngayon sa isa sa mga squatters area ng Maynila. Hindi ko na lang po sasabihin kung saang probinsya nangyari ito sa Visayas. Natatakot kasi ako para sa kaligtasan ko at sa mga anak ko ngayon. Baka po kasi may makakilala sa akin at tuntunin ako rito sa Maynila. Miss Anne, alam niyo po dati talagang may kaya ang angka namin doon sa isa sa mga probinsya ng Visayas. Sadyang bumagsak lang ang kabuhayan namin dahil sa kasakiman ni Papa. At sa di inaasahang pagkakataon, meron siyang nasagasaang gumanti sa pamamagitan ng isang nakakakilabot na sumpa. Isang madilim na sumpang nakadikit pa rin sa akin hanggang sa ngayon. Dekada 90 ito nangyari. Noong 16 anyos pa lamang po ako. Sisimulan ko ang kwento sa pagsasabing isang garapal na land grabber ang aking amang si Eman. Kahit medyo malaki naman yung lupa na sa amin talaga, hindi pa rin nakokontento ang kasakiman ni Papa. Gusto niya makuha ang halos lahat ng kalupaang nakapalibot sa lugar namin. Pati na rin ang mga lupa sa ibang mga lugar kung saan siya may makukuhang pakinabang. Gumagawa po siya ng paraan para mapaalis ang mga may-ari ng mga lupang ito. Minsan, binibili niya sa napakababang halaga. At minsan naman ay dinadaan niya sa pagbabanta at dahas. Kapag nakukuha na niya ang naiibigang lupa,
ginagawa niya itong mga taniman o di kaya ay pinapatag upang gawing mga animal farm. Hindi ko na po alam kung ilang ektarya na ang nakakamkam ni Papa noon. Ni hindi ko na rin alam kung ilang pamilya o angkan na ang may galit sa kanya. Ako naman po, aaminin kong hindi ko pa alam na ganoon pala kasahol ang gawain ni Papa. Ang alam ko lang kasi dati, naghahanap buhay si Papa para may maiuwing pera sa amin. Subalit nagbago ang pagtingin ko sa sarili kong ama noong may dinaanan kami isang gabi. Nag-enjoy ba ang mag-ina ko? Siyempre naman po, Pa. Palagi talagang masarap ang pagkain sa paborito nating restaurant eh. Nakakawala ng pagod sa school. Ikaw ba, mahal? Nag-enjoy ka ba sa family date natin? Of course, honey. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakagalang tatlo eh. Ang busy mo kasi. Sorry naman. Tsaka alam nyo namang para sa atin din lahat ng ginagawa ko. Para sa inyo. Oo nga pala, may dadaanan muna tayo bago umuwi. Huh? Saan ba? May bibiliin lang akong lupa para dun sa binabalak kong kuprasan. Pupuntahan ko yung may-ari ngayon. Si Estoy andun na yata eh. Hindi ba may nabili ka ng taniman ng niyog nung nakaraang buwan? Medyo maliit kasi yun. Kaya kukunin ko rin yung katabing lupa nun para mapalawak yung niyugan. Kailangan nga lang patagin kasi puro troso yung andun. Hindi ba tayo matatagalan, Pa? Antok na ako eh. Huwag ka nang mag-alala, anak. Sandali lang naman tayo doon. Agad nga po kaming dumiretso sa sinasabing lupa ni Papa Eman, Miss Anne. Hindi naman ito kalayuan sa amin. May taniman ng niyog, pero may katabi itong kakahuyan. Pansin kong puro malalaking kahoy ang naroroon. Hindi nga po makakapasok ang kotse namin, kaya pinarada muna ito ni Papa sa tabi ng daan. Sinabihan kami ni Papa na maghintay na lang sa sasakyan kasi hindi naman daw siya magtatagal. Pero dahil curious ako sa gagawin niya doon kaya sumama ako. Naglakad kami ng ilang minuto sa kakahuyan hanggang marating ang isang maliit na bahay. Napakaraming sampagita sa paligid nito, kaya't humahalimuyak talaga sa lugar. Kita ko ring naroroon ang isa sa mga tauhan ni Papa na si Kuya Estoy. Pagkatapos, may nakatayong matandang babae sa pinto ng bahay. Miss Anne, isang tingin ko pa lang sa matanda ay halata ko ng galit itong nakatitig kay Kuya Estoy. Kita kong nagngangalit din ang mga ngipin nito nang makita si Papa. Nang mapatitig naman ito sa akin, biglang kumabog ang dibdib ko sa di ko malamang dahilan. Ramdam kong naghalo ang kilabot at kaba sa kalooban ko. Oh, Estoy, ito ba yung may-ari ng lupa dito? Opo, sir. Kanina ko pa ho sinusubukang kausapin at alukin, pero hindi naman sumasagot.
Tinitingnan lang ako ng masama. Bakit sabi nung may-ari ng nyogan na wag daw nating gagalawin tong matandang to? Hindi ko nga rin po alam eh. Teka, subukan kong kausapin. Kumusta po, Lola? Ako si Eman. May iaalok lang sana. Umalis na kayo. Lola, hindi nyo pa nga ho naririnig ang sasabihin ko. Alam kong pakay nyo. Hindi ako interesado. Umalis na kayo. Pero Lola. Alis na! Sige po. Basta gusto lang sana namin kayong alukin at bibilihin namin tong lupa ninyo. Babalik na lang kami bukas, baka sakaling magbago ang isip nyo. Alis na at huwag ka nang babalik! Kita kong kumunot ang noo ni Papa noon. Halatang napikon ito sa sinabi ng matanda. Ako naman ay nagtataka. Kasi dapat wala namang problema kung ayaw ng matanda na ibenta ang kanyang lupa. Dapat ay hindi na siya pilitin pa ni Papa. Subalit base sa narinig ko nang maglakad na kami pabalik ng kotse, mukhang binabalak ni Papa na sapilitang kunin ang lupang yon. Miss Anne, aminado akong bahay-eskwela lang talaga ang buhay ko. Hindi ako nangingialam o nangangalkal sa hanap buhay ni Papa. Ibig kong sabihin, iyon ang unang pagkakataong nasaksihan ko ang kanyang ginagawang pangunguha ng lupa. Dagdag pa po na hindi mawala sa isip ko ang naguumapaw na galit ng matanda. Hanggang sa pagtulog pa nga ay ramdam ko pa rin ang kilabot sa kanyang titig sa akin. Kaya nang marinig kong babalik sina Papa kinabukasan, naisip ko nang sumama muli sa kanila. Cindy, bakit ka pa kasi sumama? Wala naman pong pasok eh. Tsaka gusto ko lang makita gagawin niyo pa. Oo, Sasha. Andito ka na rin eh. Basta wag kang manggugulo ha. Hindi naman pa. Manonood lang po ako. Nakuha lang kasi talaga nung matanda yung interes ko kagabi. Sir! Sir! Problema mo. Napakaputla mo. Para kang nakakita ng multo. Sir! Yung matanda, patay na. Patay na? Paanong tahimik kasi yung buong bahay niya? Di siya sumasagot eh. Kanina pa namin kinakatok, kaya pinasok na namin. Tapos, ayun. Nadatnan naming nakabigti at may laslas sa magkabilang pulso. Dali-dali pong lumakad si Papa sa kakahuyan para puntahan ang bahay ng matanda. Mabilis din akong sumunod habang lumilingalinga sa paligid. Doon ay napansin kong may konting bahid ng dugo ang maraming kahoy sa lupa ng matanda. Maski sa bakod at mismong bahay, meron din. Napatakan din nga ng bahagya ang mangilan-ngilang sampagita. Hindi naman yung tipong bumabaha talaga, pero para bang sinadyang patakan ng konti ang maraming bahagi. Nang makasunod ako sa maliit na bahay, nakita ko nang binubuhat na ng mga tauhan ni Papa ang bangkay. May sinasabi sa kanila si Papa, pero hindi ko ito narinig.
Nagtaka lang ako. Kasi kapansin-pansing may nakasukbit na mga baril sa baywang ng mga ito. Ilang sandali pa po ay bumalik na rin kami sa kotse para umuwi. Pa, ano po nangyari dun sa matanda? Hindi ko rin alam kung anong nakain nun eh. Natakot siguro na harapin kami. Po, bakit naman po siya matatakot sa inyo? Di ba may mga baril yung mga tauhan nyo? Ha? Hindi naman. Hindi naman sa ganun, anak. Pa, sabihin nyo nga sa akin, tinatakot nyo ba yung mga ayaw magbenta ng lupa sa inyo? Anak, mauunawaan mo rin pagdating ng araw. Papa naman eh. Sabihin nyo na lang kasi ngayon. Anak, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa pamilya natin. Para sa inyo ng mama mo. Tsaka, naiintindihan naman ni mama mo ang ginagawa ko. Anong balak nyo dun sa bangkay ng matanda? Pati ng bahay at lupa niya. Ipapalibing ko naman yun ng maayos bilang respeto. Kami na ang gagawa kasi wala na siyang mga kamag-anak. Yung lupa naman, gagamitin natin sa maayos na paraan para naman hindi masayang ang sakripisyo niya. Ay nako pa. Ewan ko lang Ewan ko lang. Basta sinasabi ko sa inyo hindi tama yung ginagawa nyo. At hindi maganda ang kutob ko sa matanda. Pagkarating sa bahay, natanaw ko pa sa bintana ang pickup truck namin na asul. Yun ang ginagamit ng mga tauhan ni Papa para kargahan ng mga prutas, troso at iba pa. Pero sa pagkakataong yun, sigurado akong dala nun ang bangkay ng matanda. Natanaw ko ring doon nila ito nilibing sa gilid ng palayan. Medyo may kalayuan na rin sa likod ng bahay namin. Noong magdadapit hapon naman po, nagulat ako. Kasi may dumating na isa pang truck. Mas malaki ito at may lamang mga troso. Pagkatapos, ibinaba ng mga tauhan ni Papa ang mga troso sa may likod bahay. Tsaka umalis agad yung truck. Lumapit ako sa tumpok ng mga kahoy na yon. Nanlaki ang mga mata ko sa napansin. May bahid ng dugo sa isa sa mga yon. Nakumpirma kong galing yon sa lupa ng matanda. Doon din ay sumaklob sa akin ang matinding kilabot. Napalingon pa nga ako sa bandang pinaglibingan sa matanda kasi naramdaman kong nakatitig siya sa akin. Pero wala naman akong nakitang kung sino ron. Cindy, saan ka ba galing? Kanina pa kami nagsimulang kumain. Bakit ngayon ka lang? May tinitingnan lang po sa labas, Ma. Ayos ka lang ba, anak? Parang nananamlay ka yata. Anak? Wala po akong gana, Pa. Dahil ba yan sa lakad niyo kanina? Ewan ko ba, Ma? Pero hindi talaga ako mapalagay dun sa matandang yun eh. Cindy, ayos na yon. Nailibing na namin siya ng maayos. Tapos padadasalan ko na lang. Hindi yun, Pa eh. Hindi yun. Pakiramdam ko kasi talaga. Ewan, basta pakiramdam ko andito siya sa paligid. Paano nandito sa paligid? Anak, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Aakyat muna ako sa kwarto, Ma. Wala talaga akong gana eh. Sorry po.
Kahit sa loob ng bahay, ramdam ko pa rin talaga ang masamang presensya at galit ng matanda, Miss Anne. Kaya naman, kinandado ko ang silid ko. Tsaka sinaradong maigi ang mga bintana. Sinubukan kong matulog na lang. Pero hindi talaga ako mapakali. Sumapit na po ang hating gabi. Gising pa rin ako. Hanggang sa namalayan ko na lang na nangangamoy sampagita ang kwarto ko. Napaisip ako. Kasi wala namang pwedeng pagmula ng amoy. At bigla akong napabangon nang matauhang kaamoy ito ng lugar ng matanda. Doon din ay narinig kong nagsumigaw si Papa. Kaya dali-dali akong lumabas ng kwarto at pumunta sa may likod bahay. Papa! Paano nangyari sa inyo, Pa? Cindy! Cindy, anak! Yung mga troso, naging mga katawan ng tao. Ano bang sinasabi niyo, Pa? Teka, pupuntahan ko po. Cindy! Cindy, bumalik ka rito, anak! Ano bang sinasabi niyo, Pa? Paanong... Ah! Napatakbo ako pabalik sa loob ng bahay nang makita ang sinasabi ni Papa, Miss Anne. Totoo nga po. Yung mga nakatambak na troso sa likod bahay ay naging katawan ng mga tao. Nakahiga at pawang mga naaagnas. Pilit gumagalaw, ngunit hindi makabangon. Maging si Mama po ay nakita rin ng tumpok ng mga katawan nang mapadungaw ito sa bintana. Sinarado po namin ang lahat ng mga pinto at bintana. Ngunit, nang dahil sa ginawa namin ay tuluyang nilamon ng amoy ng sampagita ang buong bahay. Ilang sandali pa po, may narinig kaming napakaraming mga yabag sa labas. Sinilip ito ni Papa at kita ko kung paano mamutla ng husto ang kanyang mukha. Doon na rin po ay napansin kong lumabas mula sa tulugan ng mga kasambahay at tauhan si Kuya Estoy. Sir, ma'am, anong nangyayari? Estoy, minamaligno tayo. Minamaligno ang bahay. Minamaligno? Anong ibig niyo sabihin? Kuya, hindi niyo po ba napapansin? Amoy sampagita ang buong bahay. Masyado nang masakit sa ilong. Ha? Wala naman po ma'am. Baka ho guni-guni niyo lang. Paanong guni-guni? Nandyan pa nga Tapos, yung mga troso sa likod, naging mga bangkay. Andyan na sila. Tumakas na tayo rito. Umalis na tayo. Sir, anong nangyayari sa inyo? Sinong nariyan na? Tingnan mo sa labas. Andyan na sila. Gagantihan nila ako. Gagantihan ako ng mga pinatay natin. Estoy, tumakas na tayo. Miss Anne,
Bumagting ang tenga ko sa narinig. Totoo ba? Nakapatay ang papa ko? May mga pinatay ang Papa Eman ko? Kaya kahit balot ng kilabot, pinilit ko ang sariling sumilip sa labas ng bintana. Doon ay natanaw ko ang maraming mga taong naglalakad. Naaagnas din ang kanilang katawan. Tapos napakarungis ng mga suot. Ang ipinagtataka ko lang, hindi nakikita ng mga tauhan at kasambahin namin ang lahat. Hindi nila nakikita ang mga naglalakad sa labas at troso pa rin ang tingin nila sa mga bangkay sa likod. Kahit ang amoy sampagita ay hindi rin nila napapansin. Doon ko naisip na baka ilusyon lang ang lahat. Tapos kami lang nila mama at papa ang apektado. Anong ginagawa mo rito? Eman, anong nangyayari? Pa! Pa! Anong ginagawa mo sa loob ng pamamahay ko? Anong kailangan mo sa akin? Ano bang nakikita mo, Eman? Eman! Lumayo ka! Lumayo ka! Huwag! Huwag! Tulog! Nagulat na lang po ako nang biglang magsumigaw si Papa. Doon din ay nabali ang hinala ko na ilusyon lang ang lahat. Kitang-kita kasi namin ni na Mama at Kuya Estoy ang bumakat na kamay sa leeg ni Papa. Lalong sumidhi ang kilabot na nararamdaman ko. Pero ayoko namang mamatay ang papa ko. Kaya naman, nilakasan ko ang loob at lumabas ako ng bahay. Pipigilan pa nga sana ako ni Mama, pero hindi niya ako nahabol. Binaliwala ko na lang ang tumpok ng mga bangkay at ang mga naglalakad na maligno sa bakuran. Nagtuloy-tuloy lang ako nang hindi lumilingon. Todo ang kalabog ng dibdib at rumaragasa ang luha. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa marating ko ang puntod ng matanda. At doon nakita ko ang kanyang kaluluwang nakalutang sa lupa. Nakatingin ng masama sa malaking bahay namin. Lola, patawarin niyo na po si Papa. Andito po ako para taos-pusong humingi ng tawad sa inyo. Nakikiusap po ako. Patawarin niyo na po si Papa. Huwag niyo na po siyang kunin sa amin. Nakikiusap po ako. Pakiusap po. Hindi po sumagot sa akin ang matanda. Lumingon lang ito sa akin habang nag-uumapaw pa rin sa galit ang mukha. Iyak lang ako ng iyak doon hanggang sa tuluyan siyang maglaho. Miss Anne, nang bumalik ako sa bahay ay wala na ang papa ko. Napakahigpit kasi ng pagkakasakal sa kanya. Halata sa markang naiwan sa kanyang leeg. Sa kasamaang palad, hindi po natapos doon ang kalbaryo namin ni Mama. Hindi na po kasi kami iniwan ng amoy sampagita. Sa loob man o labas ng bahay. Kahit ang mismong matanda ay maya't mayaring nagpapakita sa amin.
Yes, anak. Itutuloy niyo bang pagbebenta sa bahay? Oo. Ibebenta ko tong bahay, pati ang lupa na nakapangalan sa atin. Yung mga kinamkam niyo ni Papa, ipamimigay ko sa mga taga rito sa probinsya. Kung ito lang ang paraan para makawala sa sumpang ito, gagawin ko. Okay sana kung matatamasa pa ng mga napatay ni Papa ang lupa nila, no? Kaso hindi na eh. Hindi na maibabalik ang mga buhay nila. Cindy, mahal ko kayo ni Papa. Mahal na mahal. Pero hindi ko makakalimutan kung pinalaki niyo ko sa ganitong paraan. Miss Anne, ibinenta nga po namin ni Mama ang bahay at lupa. Tapos ipinamigay ang mga kinamkam ni Papa. Agad din kaming lumuwas ng Maynila upang magsimula ng bagong buhay. Umaasa kami noon na maiiwan namin sa probinsya ang sumpa ng kasalanan ni Papa. Ang kaso, nagkamali kami. Kahit po kasi rito sa Maynila ay sinundan pa rin kami ng matanda. Patuloy pa rin kaming nakakaamoy ng halimuyak ng sampagita. Bagamat hindi naman ito naaamoy ng iba. Nagpapakita rin sa amin ang matanda. Lalo na po kay Mama. Kita ko kung paano bumagsak ang kalusugan ng katawan at isip ni Mama. Kita ko kung paano lumabo ang pagitan ng katotohanan at ilusyon para sa kanya. Umabot pa sa puntong napagkakamalan na rin niya akong hindi totoo. Kaya't hindi namin nagawang makabangon. Naubos lang lahat ng nadala naming pera sa pagpapagamot kay Mama. Hanggang sa tuluyan na nga po siyang mamaalam makalipas ang 5 taon. Miss Anne, sa ngayon po, nandirito pa rin ako sa Maynila. May asawa at mga anak na rin. At kahit hanggang ngayon, nagpaparamdam pa rin sa akin ang matandang babae. Hindi naman niya ako sinasaktan o tinatakot. Basta naririyan lang siya at umaali-aligid sa akin. Tila ba may planong hindi ko sigurado kung ano. Dito na po ako magtatanong sa inyo. Paano ko kaya matutulungang sumakabilang buhay ang kaluluwa ng matanda? Bakit po kaya patuloy pa rin siya sa pagpaparamdam sa akin, gayong hindi naman ako ang may kasalanan sa pagkamatay niya? Sana po ay matulungan niyo ako, Miss Anne. Sana po ay matulungan niyo akong makagawa ng paraan upang matahimik na ang kanyang kaluluwa at mapayapa ang kalooban ko. Maraming salamat po. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Lani Gagarin, Galactic Star, Kriza, Happy Beans, Elea, Shirley Carillo, Ethan MMA,
Margie Hadate, Mary Jane Monteclaro, Tyne, Vincent Rivera, Miss Alena. Magbabasa naman tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Night Fury at Ella Ramos. Sabi ni Night Fury, "To be able to wake up every morning and start anew is a miracle itself. Let us not allow ourselves to be swayed. Remember the teachings of the Lord and keep the faith." Have a good one, y'all! Sabi din ni Ella Ramos, watching from Abu Dhabi. Thanks po sa magandang kwento. Every night po nakikinig kami dito. Sometimes po, araw kapag day off. God bless you all. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat.